Hello, hello, Virgo Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong yearly reading for 2026. Wow, New Year, New Us. Ano naghihintay sa ating lahat? Inhale and exhale. Spirit Guide, Holy Spirit, ibigay natin kay Virgo ang sagot sa kanilang mga tanong at kung ano yung mga mensaheng dapat nilang malaman today. At the center, meron po kayong the Two of Wands. Beautiful. In the area of what you need to focus, meron po, wow, Three of Cups. Lovely. In the area of what you need, you have the King of Cups. Yes. In the area of what's affecting your current energy, you have the Eight of Pentacles. Very, very beautiful. In the area of your near future, wow, Nine of Cups. Alam mo na Virgo, kapag lumalabas si Nine of Cups, ito na yung moment mo to make a wish, no? Kailangan pumikit ka na ngayon and gawin mo na yan. But nevertheless, meron kang wish fulfillment coming for you in the near future. Congrats po. In the area of your challenge, meron po kayong the Ace of Swords. In the area of your fortune, wow, the Fool card. New beginning, new life, new opportunity. Congrats po sa inyo. In the area of your divine messages, you have the Chariot card. Yes. At ang outcome niyo po for the month, for the year, ito po yun. Mamaya sabay-sabay po natin siyang bubuksan at the end. But first, mga kapwa ko Virgo, thank you po muna sa inyong mga donations. Saka po sa inyong hindi pag-i-skip ng ads. Nako, ilan po yung tanging paraan para po supportahan nyo ko. So salamat po, salamat sobra. And sa mga nag-like po at saka nag-comment sa ating bawat reading, thank you po kasi malaking suporta din po yan. So, at the background of your energy, you have the Six of Swords. Wow, this year is a time for movement, pag-andar, paglago, o pagsulong, no? Kung meron ka daw mga dapat nang iwanan mo na yan sa 2025. Yung mga galit, mga past mistakes, mga regrets, disappointments, mga bagay na walang napala, mga bagay na walang nangyari. Nako, bitawan mo na yan kasi para pagpasok mo ng 2026, talagang new start tayo, new beginning. So, may mga realizations ka na dapat mong aksyonan this year, no? Para magkaroon ka talaga ng tunay na pagsulong at pag-andar, no? Kung ano man daw yung mga kinakapitan mo this 2025, panahon na to para bitawan yan. Especially kung masakit na, mahirap na at very, very toxic na, at bigyan mo ang chance ang sarili mo na mag-move forward sa mga bagong bagay. So napakaganda nito. Pagsulong, pag-andar, moving forward, no? Napakaganda for all of us. Congrats po mga kapwa ko Virgo. Bigyan kita ng card of the year, okay? Support. Wow. Seek support. You don't have to bear everything alone. Wow. Hindi mo daw kailangan pasanin ng lahat. May mga taong tutulong sa'yo to do all the things na gusto mong mangyari. Okay? Especially at the center, tamang-tama, yes, may support. Kitang-kita ko dito na may taong tutulong sa'yo. Isa siyang ally, isa siyang guiding light, isa siyang taong maaasahan, no? At talaga namang suportado ka in everything that you're doing. This 2026, kayo po'y pinapayuhan Virgo ng yung spirit guides na magkaroon ng malaking plano, no? Talaga yung planong yan ay konkreto, pinag-isipan, malinaw, at saka ready ka na kumawala sa yung comfort zone o kumawala sa yung nakasanayang mundo na para bagang wala ng growth o wala nang nangyayari. Ngayon, time na for you to explore, to discover. This 2026 is a year to move forward and explore the world. Yung mga bagay na gusto mo pang ma-experience, maranasan, matry. Halimbawa, mag-aral ulit o kaya pumunta sa ibang lugar, pumunta sa ibang bansa, gumawa ng ibang trabaho, gawin na yung passion project, baguhin ang buhay, for example, yung routine mo, for your health, for your lifestyle, no? So, kailangan talaga dito may basehan. Kumbaga, meron kang kakapitan na pinanghahawakan na pundasyon para ito ay matulay mo, magawa mo perfectly. Okay? So, lahat ay magsisimula sa isang matinding plano at yung planong yan dapat i-execute, tutulayan mo para matupad para sa'yo. So, a very, very exciting 2026. Patulay tayong lahat. Okay? So, clarify natin yan.
So siya nga pala Virgo, since ito ay yearly reading, ilapag mo na sa baba ang mga gusto mong i-manifest. Okay? Sulat mo dyan yung I wish na sana ganito makuha ko sa 2026. I wish makalipad na ako. I wish i-manifest mo yan. It will come true. The Two of Wands. The Chariot card. Yes, wow. Talagang sulong, abante, paandar. No backing down. This is a card of movement transition. No? Talagang tinan mo naman. Binibigyan ka ng dalawang chariot card at binibigyan ka pa ng Six of Swords. Ibig sabihin talaga may aabante, may lalarga sa buhay mo. Kung yan man ay tungkol sa love life or solo project, solo career, o kaya para sa personal mong mga hangarin, aandar daw yan this 2026. Kaya importante, Virgo, magkaroon ng pundasyon, matibay na plano, konkretong plano na malinaw sa'yo at malinaw din sa'yo yung pupuntahan. Para kung ano man ang mga options and possibilities, kayang-kaya mo siyang aksyonan. Okay? Napakaganda. Let's celebrate for this chariot card, movement and success. Congrats po. In the area of what you need to focus, the Three of Cups. Narinig ko this year, 2026, you need to focus on your successes, celebration, relationships, party, pagbubunyi tungkol sa mga bagay na makakamit mo. No? Especially maliit man yan o malaki, hindi man big deal para sa iba, pero ikaw, dapat mo daw pagtagumpayan or lasapin yung mga tagumpay mo na makukuha mo ngayon taong ito. Halimbawa, nakapasa ka sa gantong bagay o kaya nalinis mo yung kwarto mo. No? Worth celebrating yan. So if you could celebrate a lot of things in your life this year, 2026, gagaan ang buhay mo. At magnet to ha, magnet to for prosperity. Talagang maaakit mo yung abundance, prosperity, lucky energy, money energy, kasi sineselebrate mo yung buhay mo. At bawat nangyayari sa buhay mo, pinapahalagahan mo, which is good for you. Okay? So, sabi dito, narinig ko din, this year, you should have more time with your relationships. Pamilya, anak, magulang, best friend, no? Panahon to para mag-bonding time kayo at i-enjoy nyo yung buhay together. Okay? Clarify natin siya. The Three of Cups. Siya nga pala, Virgo, ano yung mga wish list mo na nais mong magawa ngayong taon, ngayong 2026? Ilapag mo na yan sa baba, no? It will all come true. I-manifest natin yan. At saan ka nanonood today? Kamusta po kayo? How are you today? The Three of Cups. The Six of Pentacles. Yes, lahat daw ng binibigay mo ay makukuha mo rin yung mga bagay na pabor sa'yo. Okay? This is all about equal give and take. So, ngayong taong na ito, kung gusto mo daw mag-celebrate at gusto mong makuha yung mga bagay na ikakaunlad mo, you also need to give something or to put effort, a lot of effort, hard work, love, passion sa isang bagay para equal din siyang bumalik sa'yo. So, sabi dito ng yung spirit guides para kang salamin. Kung ano yung pinapakita mo, yun din ang babalik sa'yo. Halimbawa, sa health mo, kung gusto mo talagang maging healthy ka, kailangan nag-exercise, binabantayan ng pagkain para ganyan so that your healthy will be, successful this year. Kung ito man ay tungkol sa pera, kailangan talaga tayo ay masinop, marunong mag-isip ng paraan when it comes to our budgeting and finances para yung tinutumbok mo na success ay makuha mo. So, it's all about you receiving what you have putting into. Okay? Napakahalaga niyan for all of us this 2026. Okay? Congrats po. In the area of what you need, meron po kayong the King of Cups. Si King of Cups, sinasabi sa inyo na yung spirit guides, ngayong taong ito, 2026, you need to open your heart. Okay? Open your heart to your emotions. Huwag mong kimkimin yan. Kung kailangan mo makipag-usap, kung kailangan mong sabihin na sa taong ito, kung ano yung nararamdaman mo, sabihin mo na. Hindi mo daw kailangan dibdibin lahat or solohin lahat. Okay? Panahon to para maging mas expressive ka and at the same time, you know your limits. You know your boundaries. No?
Hindi ko naman porket sinabing sabihin mo yung nararamdaman mo, eh magsasabi ka na lang sa maling tao, di ba? Kailangan pinipili mo rin yan. But at the same time, this year, sabi na yung spirit guides, you need to take focus on your emotions, okay? Hindi pwedeng lahi kang sasabog, sisigaw, magagalit, magbaback out, aatras, uuwi, mag-quit na lang bigla kasi nagalit ka. No? Kailangan bantayan mo, Virgo, this year ang iyong emosyon. Kailangan hindi yaan ang nagdidikta sa iyong isip o sa iyong action. Okay? Kaya kalamayin mo ang iyong emosyon. This year should be emotionally matured Virgos tayo. Huwag tayong papadala sa ating mga silakbo ng damdamin at laging gamitin ang utak. Narinig ko, trabaho lang, walang personalan. Learn not to be detached with anything right away. Especially halimbawa, meron kang nilalakad na trabaho, meron kang nilalakad na papeles, tapos may mga aberya, wag kang ma-attach dun sa bagay na yun agad-agad. Para madali sa'yo ang bumitaw, madali sa'yo ang gumawa ng paraan. Kasi kung yung goal ay malino na malino na malinaw tapos hindi mo siya narating, ang hirap-hirap baguhin yan. So, make sure this time around na kailangan you know how to put boundaries para sa'yo so that madali ka makagawa ng paraan. Okay? Clarify natin to. The King of Cups being clarified by the Four of Pentacles. Yes. This time around, dapat daw alamin mo kung ano yung mga bagay na kapakipakinabang sa'yo, yung mga bagay na talagang valuable and worthy of your love, of your energy, of your time. At doon ka daw dapat talagang pasensyoso. Kung talagang iniingatan mo yan, alam mo na hindi mo kailangang gumawa ng drastic change or mga bagay na makakasira sa mga yan. Example, mahalaga sa iyo yung trabahong ito, so alam mong yan yung niyayakap mo. So anong dapat gawin ni Virgo? Dapat hindi ka magkaroon ng mga silakbo ng damdamin sa trabaho kasi nga iniingatan mo yan. Parang ganun. Okay? So you need to think about that this year. In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the Eight of Pentacles. Si Eight of Pentacles, sabi dito, nakita ko talaga meron kang advancement when it comes to your career. Okay? Kung ano man po yung pinagkatrabahuhan mo, oh wow, lumakas po ang ulan. So, isang indikasyon yan and also isang malaking sign na talaga namang yayabong ang career mo this 2026. Kung naman daw po yung pinag-aasikasuhan mo, tinatrabaho, talaga namang meron niyang mapapala, meron patutunguhan. Kaya importante yung gawa at yung isip magkasama para umandar ang lahat. Ano ibig sabihin nun? Dapat yung trabaho, sasamahan mo ng tamang plano. Example, balak mong, ang trabaho mo ngayon ay may project ka, no? So, kailangan talaga binabackupan mo yan na matinong konkretong plano para yung ginagawa mo merong patutunguhan. Okay? Merong direksyon, kumbaga. And for some of you, talaga namang very, very ambitious ka this year, Virgo. Nakita ko some of you are applying for bigger jobs, better jobs, doing something for yourself. Halimbawa, balak mo na magtayo ng sarili mong negosyo, putting up a sideline, or balak mong itaas yung iyong finances, no? Talagang you're aiming for more at handa kang magtrabaho this 2026 para lang umunlad, no? Especially in this economy, no? Talaga namang lahat tayo ay kakayod. Kaya back upan mo yan ng tamang plano para umandar, okay? The Eight of Pentacles, clarify natin. You have the Fool card. Wow, dalawang beses lumabas si Fool card. Telling you this time, Virgo, na talaga namang a brand new beginning. Sabi ko nga sa inyo, meron kang sisimulan for yourself this year. Whether balak mo nga magtayo ng sariling negosyo or lilipat ka na sa ibang bansa, lilipat ka na sa ibang karera, ibang industriya. Pero nevertheless, meron kang parang bagong buhay, new opportunity, new beginning. At nakita ko talagang ibubuhos mo ang lakas mo dito, ibubuhos mo ang energy mo dito, at lahat ng pinagdaanan mo in the past, kung ano man yung mga natutunan mo doon, i-apply mo sa bagong simula na ito. Kaya ngayon, take a leap of faith, mag-try ka ng bago. Kung sa trabaho, kung nasa safe ka man na trabaho ngayon, Virgo, habang nag-uusap tayo, nakita ko na meron kang i-implement na bago. Halimbawa, sa routine mo, babaguhin mo na siya para
magkaroon ka ng magandang lagay, kumbaga, this 2026. Parang ganyan. Okay? Congrats po. In the area of your near future, meron po kayong the Nine of Cups. Magalak ka, Virgo. Magalak ka dahil ito ay malaking garantiya para sa'yo na meron ka mga wish na matutupad this 2026. Kaya ilapag mo na yan sa baba para mabalikan mo sa taong 2026, no? Para makita mo kung ano yung mga nilagay mo dyan na natupad for you. Okay? With the Nine of Cups here, telling you talaga namang aligned na aligned ka sa iyong mga dreams, sa iyong mga wishes. Kaya importante talaga na gamay mong emosyon mo at alam mo kung ano yung mga bagay na dapat nang i-let go at yung mga bagay na dapat mong yakapin ng sobra para ma-reach mo ito. For example, ang goal mo this 2026, I don't know why, nakita ko parang may purchase of a land, new house. I'm seeing you parang renewed Virgo, bagong-bagong ikaw. Kaya, congrats po para sa mga kapwa ko Virgo dyan na talagang wish fulfillment, satisfaction, contentment, getting what you want, getting your wish life. So, congrats po. I-clarify natin to. The Nine of Cups. You have the Tower card. Yes, things will change for you beautifully. Okay? Napakaganda po ng Tower card sa iyong Nine of Cups. Talaga namang malaking pagbabago ang magaganap matapos mong makuha itong winish mo na ito. Maaaring okay na yung bagong bahay na lilipatan o yung lupang gustong bilhin o kaya pagka-graduate ng mga anak talagang magbabago na ang antas ng buhay ninyo. Parang ganyan. So, kung ano man po itong hiniling mo, naku talagang this is a start of a brand new change for you. Kumbaga parang hindi mo na makikilala ang buhay mo kasi ibang-iba ka na sa time na ito kumpara ngayon. So, looking back from now until up to next year, talagang totally different life and it will be good for you. Congrats po. I-claim mo to ha, i-claim mo. My wish will change my life for the better. Claim it, claim it, claim it. In your challenge, meron po kayong shadow dance. Wow. When you move shadows, you discover your rhythm, fluidity, movement, and open. So, kapag daw nahihirapan ka o may problema ka, huwag kang mananatili lang sa problemang yun. Sumayaw ka, umandar ka, mag-move ka. No? Especially here, Six of Swords. Mag-move forward ka. Huwag mong hahayaan na malubog ka sa kumunoy. Yung sikat nga na tagline na huwag mong tambayan ang problema. Something like that. So you need to think about that every time this 2026. Pag may problema, harapin, wag sukuan, wag hintuan, dire-diretso lang. Okay? You also have escapism. Oh, ngayong taon daw na ito, 2026, iwasan mo yung pag-iwas sa problema. Siguro, pwedeng umiwas ka for some time. Halimbawa, hindi ka pa makapag-isip ng tamang sagot, hindi ka pa makapag-isip ng tamang solusyon. Okay lang na i-avoid mo na para makapag-isip ka. Pero, babalik ka pa rin para solusyonan yun, para matapos na once and for all. Ang escapism ay hindi excuse para iwasan ang mga responsibilidad at mga dapat ayusin. Ginagamit mong escapism para makapag-isip at maihanda ang sarili. Okay? Okay? Huwag iiwasan ng problema this 2026 para hindi siya lumaki, hindi siya maging komplikado. Okay? In your challenge, meron po kayong the Ace of Swords. Sabi dito na yung spirit guides, ang challenge sa'yo this year ay parang hindi pa malinaw ang isip mo sa mga bagay-bagay. Kaya nga ang core energy mo ay Two of Wands. Talagang crystal clear na plano. So, kung meron ka mga bagay na naguguluhan ka, parang, paano ba to? Anong gagawin ko dyan? Sigurado na ba yun? Teka, nalilito ko. Kung hindi mo alam ang gagawin, importanteng maupo muna tayo, no? Parang relax muna si Virgo, upo muna si Virgo, pag-isipan muna ni Virgo bago lumarga, bago umandar, bago kumilos. So, pakiramdaman mo daw ang sarili mo. Ito rin yung panahon na makipag-communicate ka ng maayos, okay? Sa ibang tao, sa mga kapatid mo, kung kanino mo man kailangan makipag-communicate ng maayos, kailangan mong gawin daw yan. Habaan ng pasensya, especially here, and kailangan talaga alamin mo daw muna ang truth bago ka gumalaw. Okay? Importante to para sa ating lahat Virgo this 2026.
We need to know the truth first before we make a move. Pero importante, lalaban tayo. This is a card of breakthrough, a card of talagang sugod, laban. So, kailangan natin sumugod sa mga bagay na gusto nating makamit. Okay? Congrats po. I-clarify natin to. The Ace of Swords. It's being clarified by the Five of Swords. Wow! So nakita ko na dito. Sabi na yung spirit guides, may mga laban ka na okay naman, successful naman, smooth sailing naman. Pero nahaharangan dahil lagi mo iniisip, ay baka hindi ko kaya. Ay baka matalo ko dito. Ay baka malugi. Ay nako, baka mawala sa kamay ko. Marami kang negatibong iniisip. Imbes na, ayun no, ikaw yun sa likod. Imbes na mag-celebrate ka sa magagandang bagay, iniisip mo yung mga nega. So, panahon to Virgo para i-rewire natin ang ating mga isip at pagtuunan ng pansin yung mga perfect ways natin para magtagumpay kaysa haluan pa yan ng negativity. Okay? Alam ko, perfectionist tayo, we're overthinkers, we overanalyze everything. Pero ngayon pa lang, bago pumasok ang 2026, i-practice na natin to na wag mag-overthink, malinaw ang isip, dire-diretso lang, gawin lang, and we will succeed. Okay? Napakaganda nito para sa ating lahat. In your fortune, you have grace and gratitude. Through gratitude, joy expands. So sabi dito, sabi ko nga sa inyo kanina, dapat minamahal mo yung mga bagay na meron ka at saka na-appreciate mo yan para maging magnet ka for greater things. Maging magnet ka for bigger and better things. Kapag love mo yung mga meron ka ngayon, pamilya man yan, relasyon, pag-ibig, trabaho, nako, dodoble yan, dadami yan. Okay? Congrats po para sa inyo. You also have vast vistas, expand your horizon. O sabi dito, huwag ka daw mapirmi lang sa isang lugar o sa isang limitadong mundo. Lawakan mo ang mundo mo, lawakan mo ang buhay mo, marami ka pang pwedeng abutin. Okay? Congrats po para sa inyo. You also have, in your fortune, the Fool card. Yes, new beginning, new life, new opportunity, new money. Meron kang mga gagawing risks this year na talagang pabor sa iyong outcome. Balak mo mag-apply doon, balak mo magsimula ng ganito, balak mong gumawa ng kakaiba, no? Na alam mo para sa iyo ay makakabuti, no? Ito yung mga pagkakataon na everything that you're gonna do for the first time will be favorable para sa iyo. Kaya ngayon ang kailangan mo Virgo for 2026, maging matapang, palaban, sumusugod, hindi umuurong, at saka meron kang malaking tiwala sa iyong sarili. Kasi kapag meron ka nun, kayang-kaya mong i-conquer anything. Okay? Example, bigla si boss sinabihan ka, oh Virgo, umattend ka ng seminar doon, pagbalik mo dito, pwede ka na for promotion. Sabi mo, ay sige boss, sige, sugod tayo dyan. So, nakita ko rito, huwag kang humindi sa mga pagkakataon, itry mo lang, subukan mo lang, and you will see kung saan ka dadalhin nito. The Fool card, the Two of Swords. Yes, sabi ko nga, huwag humindi, no? Be decisive, maging palaban, maging go-getter, adventurous, learn to accept things and embrace things kesa iwasan, kesa tumakbo, kesa ikulong ang sarili sa limitadong mundo, di ba? So ito yung mga panahon talaga ng discovery, paglago, pag-andar, at pagde-decide para sa magandang bukas, para mag-grow ka na. Congrats po ha. Nakita ko dito, your decision will lead you to a brand new beginning. And this brand new beginning will lead you to your success and growth. So congrats po para sa ating lahat. I-claim mo to, i-claim mo to, para sa iyo to. In your divine messages, meron po tayong a win-win outcome is forecast. Wow. Panalo tayo this 2026. Congrats po. You also have conclusions are within reach. Yes, patapos ng hirap mo this 2025. Pagkatapos talaga tong taon na to, asahan mo the brand new beginning on 2026 will start for you. And ito na yung panahon na susulong na yung mga bagay sa isang tahimik, smooth sailing, maayos na paraan. Congrats po. In your divine messages, meron po kayong the Chariot card. Chariot card, sinasabi na yung spirit guides na sulong lang, abante. Iwanan mo sa past mo yung mga bagay na nagdulot sa'yo ng pain, suffering, sakit, halimbawa maling lifestyle, maling paniniwala, maling pinagkatiwalaan, maling kaibigan, maling tao. Panahon daw to para tayo ay sumulong sa buhay at iwanan na yung mga baggages sa 2025.
Sabi dito, kung talagang natuto ka dyan, everything will be good for you. And ikaw daw dapat ang may hawak ng manibela ng buhay mo. Okay? Be decisive, be upfront. The universe is supporting you. Kayang-kaya mo to. Okay? Clarify natin. Chariot cards being clarified by the 10 of Wands. Yes, yung mga bagahe mo sa 2025, iwanan mo na yan sa 2025. And here in 2026, nakita ko talaga, move lightly. Pagaanin mo ang iyong buhay, hindi mo kailangan umandar sa mahirap na paraan. There are other options and other ways para tayo ay lumago, umabante at umandar. Here, sinasabihan din po kayo bilang payo ng iyong spirit guides on 2026 na kailangan din nating ihanda ang sarili for more work, for giving more effort para talagang matumbok natin yung magandang tagumpay ng bagong journey natin. Okay? So 2026, pagpasok niyan sa January, itatak mo na sa isip mo na kailangan ko mag-work, kailangan ko tong seryosohin, kailangan ko ibigay ang best ko so that itong new journey ay hindi masayang o masira. Okay? So congrats po. Ang outcome mo for 2026, patulay sa 2027. But first, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have haystack, karma, you will reap what you have sown. Yes, sabi ko nga sa inyo, kung ano yung ginagawa mo, yun din ang babalik. So, kailangan gawin mo yung maganda para mag-boomerang pabalik sa iyo ay maganda din. Okay? You also have eggs, success assured with good plans and hard work. Sabi ko nga sa inyo, talaga namang good plans, hard work, success will be ours this 2026. Another message, meron din po kayong bread, period of prosperity and abundance. Wow, i-claim mo to mga kapwa ko, Virgo, bread, period of prosperity and abundance will be ours this 2026. I claim, I claim, I claim. You also have harp, great happiness. Wow. Talaga namang kaligayahan ang sa iyo this 2026. Kung ano man daw yung kinakalungkot mo ngayon, nako, 2026 baliktad na yan. Sasaya ka na sa aspetong yan. Congrats po. Ang outcome ni Virgo for 2026 patulay sa ending nito patungo sa 2027. Wow, 5 of Cups. Talagang you're about to let go of old ways, old life, at handa mo nang yakapin yung mga bagay na talagang nakadestined for you, nakayakap for you. Heto ka sabi mo, bakit ko ba pinapanghinayangan yung mga wala? Andito yung mga bagong bagay, andito yung mga bagong oportunidad, yung new life, new ways, new options. Meron pang papasok, so bakit ako manghihinayang sa mga nasayang? God is redirecting my life for something better. At yun ang kailangan ko yakapin. So asahan mo Virgo, kung ano man daw yung mga nawala, nasayang, natapos itong 2025, asahan mo, yung kamay mo, mapupuno yan ng mga bagong bagay na pwede mong yakapin, pagtagumpayan at bigyan ng maraming oras because ito yung mga bagong saysay ang 2026 para sa'yo. Naku, napakaganda. Things are changing for you. I-clarify natin siya. The 5 of Cups being clarified by the Temperance card. Yes, wow, divine timing is at play. Sabi ko nga sa inyo, dapat magets mo lang na, siguro kaya hindi ko nakuha yon kasi God wants me to do this. So, divine timing is at play. Archangel Michael is here telling you, huy, you are protected. Kaya iniwas kita doon kasi para dito ka. Ganyan. So, Archangel Michael is really protecting you from something painful or from something na talagang hindi para sa'yo. So, ngayon, open yourself and be patient. Be matyaga sa mga bagay na bagong yayakapin mo because that will lead you to your true destiny. Wow, napakaganda ng ating 2026 mga kapwa ko Virgo. Talaga namang you are moving forward with success, new plans, hard work, and new beginning. Kaya sugod laban ating taon to. Taon natin to para sa mga lahat ng Virgo na nanonood today. So, thank you for watching. Saan po kayo nakaresonate? Comment down below and I'll be reading your messages. Congrats for 2026 and good luck po sa ating lahat. Thank you for watching hanggang dulo mga kapwa ko Virgo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.